Kita mamaya. Start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito no, sabi po ng mga itong congressman na to, tinanong po sa pagtatanong ni Representative Franz Castro ay pwede raw pong makasuhan. Tignan niyo yung word daw. Makasuhan si Tatay Digong ng obstruction of justice dahil sa kaso ni Kibuloy. Pag-uusapan din po natin, ito pong mga ang tagal na po nating topic o ang tagal na po nilang nakasalang si Alice Go lalo na sa Senado. Pero nauwi lang po ang lahat sa mga sabi-sabi, no? Meron daw PNP, dating PNP chief na nalalagyan daw. Makukumpara talaga natin yung pagkakaiba ng mga Senate hearing noon at saka mga Senate hearing ngayon, no? Ibang-iba po parang may katamaran yung yung mga senador lalong-lalo na po sa paghagilap ng testigo. Napansin niyo wala na po ngayong wala na pong yung tinatawag nating mga star witness, wala na, eh. Hindi na yata uso yung star witness ngayon, eh. Ganyan po ang pinakamalaking pagkakaiba ng mga Senate hearing noon tsaka Senate hearing ngayon. Yan po mapag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Una, tuloy-tuloy lang po ang paninira sa mga Duterte, no? Napansin nyo po, una po muna, no? Ito po si Representative Rodante Marcoleta nagpahayag po no sa kanyang FB yata to, no? Na hindi pinigilan daw siyang magtanong ng liderato ng House of Representatives. Kamakailan lang ang sabi ni 'di ba kahapon yata 'yun, yung topic natin, pinagmamalaki nito ni Martin Romualdez na lahat po ay dadaan sa scrutiny ng House of Representatives, no? Walang palalagpasin. Bakit po? Kasi ang ganda ng gustong itanong ni Marcoleta, eh. 'Di ba? Paano makakatulong yung budget para yung mga mahihirap ay maiangat sa kahirapan? Hindi siya binigyan ng pagkakataon. Yung minority lang daw ang pinagtatanong, no? Kaya naman pala. Yan na lang nga yung last chance na makapagtanong yung mga congressman. Naliliwanagan po tayo sa mga tanong, eh. Ang lilinaw po, eh. Yun po, ako sa tingin ko mas masarap manood sa eto lang po ngayong panahon lang natin nakita na mas masarap manood sa mga congressman. Mas ma-action po ang mga investigasyon sa Congress, eh, kaysa po sa Senate. Dati po talagang Senate po, no? Bihira pong manood yung mga tao sa congressional hearing, lagi pong Senate hearing yung pinanonood. Walang kamatayang Alice Go pa rin po kasi sa Senate, eh. Dito po nalalantad po sila, no? Grabe po yung revelasyon lalo na sa mga tanong ni Herrera, ni Representative Congressman Herrera. I-review lang natin ng konti, Sa mga katanungan po, dalawa po yung nakikita nating kakaso-kaso. Kung may stricto po, talagang makakasuhan po. Una,
Yung mga pondo po, bilyon po yung pinag-uusapan rito. Yung mga pondo po na mga i-review lang natin, may mga pondo po na tinatawag nating savings, hinahanap ni Congressman Herrera. Saan napupunta? Saan dinadala yung savings? Walang report. Wala na nagre-report. Dati, ang sabi ni Tatay Digong, open your books eh. Yung pera nila na budget nila ang pinapapaliwanag ni Tatay Digong, mas grabe pala to. Yung savings ng iba't ibang ahensya, wala na tayong alam kung saan napupunta yung savings na to. Sino-surrender po yan dito po sa treasurer. Tapos po, yung report. Report lang po hinahanap, hindi po pera eh. Wala na po talaga. Grabe po tong gobyerno na to. Harap-harapan po yan. Hindi po nila maipaliwanag. Ikalawa, nalabag sa batas na ginagawa ng mga yan. No? Yun pong mga nakatakda na revenues, no? Hinihiram, ginagamit ng national government. Kinakatwira na ni Kimbo, diyan nahirap sa pagpapaliwanag si Kimbo. Ang tanong lang ni Herrera, simple, may batas bang pinagbatayan na pwede mong gamitin yung mga anong tawag nga doon? Teka lang anuin ko lang po yung kodigo. Yung yes or no na to, no? Ayun. Earmark revenue. Yun po yung correct na words, no? Yung earmark revenue, pwede bang gamitin yan? Hindi po nila masagot kasi ginagamit nila eh. Pinagbabawal po pala ng batas yan. Kaya nga naka-earmark eh. Matindi po. Napakarami pong mga paglabag na pwede pong busisiin nila. Pero ano po ang gusto nilang busisiin? DepEd budget under BP Sara. Ikalawa nilang gustong busisiin, ito po. Tinanong nito ni Castro. Alam niyo naman to si Franz eh. Ito po ang tanong ni Franz Castro. Yung pong statement ng dating Pangulong Duterte, kaugnay doon sa sinasabi niyang dahil tinanong siya noon kung alam raw niya kung nasan si Kibuloy, ang sabi niya alam niya pero secret. Would you consider that as obstruction of justice? Tanong ni Franz Castro. Sabi naman ni Bungalon, sinagot naman, publicly sinasabi niya alam niya kung nasan po si Pastor Kibuloy. Pero ayaw niya po itong sabihin dahil ito po ay isang sekreto. So having said that, yun po ang kanyang pahayag, lalong-lalo na siya po ay isang property administrator ng KOJC compound. So in effect, that would warrant a possible case of obstruction of justice. Possible case of obstruction of justice. Grabe, no? Ang dami nyo pong pwedeng imbestigahan. Ang daming nawawalang pondo. Ang daming maling paggamit. Bilyon-bilyon ang hinahanap ni Congressman Herrera kung saan napupunta. Bilyon-bilyon po ang in-earmark na ginagamit pa ninyo. Maling paggamit ng pondo. Pero Duterte pa rin. Sara Duterte pa rin. DepEd na Sara Duterte. Si Tatay Digong pa rin. Nadakip na lahat o sumuko na lahat si Apollo Kibuloy. Gusto nyo pa rin kasuhan si Duterte. Kasuhan nyo na kasi. Alam nyo, Franz Castro, meron ka ng karanasan, kinasuhan mo na si Tatay Digong. Bakit ayaw mong kasuhan uli para 2-0 ka na? Mahirap po talaga, no? Pag nagpapasya sa atin, dapat pag-isipan na to kung wala pa po noon yan,
Wala pa pong mga convicted na mga senador at congressman. Ngayon pong may convicted na, wala na po silang awat, eh. Panay kaso, 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 eh, 'no? Panay pagkakaso po, kasi convicted, eh. Bakit po kaya hindi kayo gumawa ng batas na once na convicted na po, kasi si Alice Go tinanggal niyo, 'di ba? Tanong, convicted na ba si Alice Go? Hindi pa. Wala pang wala pa pong hindi pa yata nasisimulan yung kaso ni Alice Go sa korte. Ano po pagkakaiba ni Alice Go bilang mayor at ni Franz Castro bilang congresswoman? Bakit po tanggal na si Alice Go sa pagiging mayor? Hindi pa naman siya convicted. Pero si Franz Castro convicted na, congresswoman pa rin. Walang malinaw sa atin, eh. Alam niyo po ba na ang alam ko 'pag convicted ka bawal bawal kang mag-hold ng office, 'di ba? O yung final, hindi ko po sigurado pero baguhin niyo po yung batas niyo. Dahil kung lahat po ng convicted ay pwede pa ring congressman, senador at presidente ng Pilipinas. Ang ganda po ba kaya nun? 'Di ba? Palagay na natin first time natin 'to nagkaroon ng convicted na congresswoman. Kaya nga po i-adjust niyo, eh. Okey. Sino ka naman gusto mo Gil Bonggalon naniniwala ka pala diyan at ako ganito na lang, eh. Si Tatay Digong matagal na po nagpapahinga bilang presidente 'no. Kayo lalo na kayong mga young guns, naniniwala pala kayo na kakaso-kaso pala yung ginawa ni Tatay Digong. Maging mabuti kayong halimbawa, 'wag niyo lang kasi black propaganda lang nangyayari. Kung hindi niyo kakasuhan si Tatay Digong sa sinasabi niyong obstruction of justice, black propaganda lang 'yan. Ano po ang pumipigil sa inyo para kasuhan si Tatay Digong diyan, kung totoo 'yan? Bakit niyo sinasabi na meron siyang paglabag na ginawa, kung hindi niyo naman kakasuhan, 'di ba? Mambabatas kayo. Kaya lumalabas lahat 'to black propaganda lang laban sa mga Duterte kasi walang kaso, eh. Okey, natalakay na ba natin kay Marcoleta? Oo, natalakay na natin 'no. Punta na po tayo rito. Alam alam niyo, eto pa si Roque. Tignan niyo yung mga wordings, may kaso po ba si Roque? Kayo po mga congressman, ulit-uli kayong mga congressman, fugitive na raw umamin naman si Roque. Eto po ang sinabi ni Roque, "Hindi ako pugante dahil ako po ay lumabag sa batas. Pugante ako sa Kongreso lamang. Wala po akong pakialam dahil ang tingin ko naman kung ako'y na-cite in contempt of Congress, ang Kongreso naman po cited in contempt of the people of the Philippines. Hindi ko po iso-surrender muli ang aking kalayaan." Kasi napakulong na siya, eh. Okey, tignan niyo po yung mga sinasabi ng congressman. Ito po si Representative Johnny Pimentel. "This is just an inquiry. There are no cases filed yet. So if he has nothing to hide, why doesn't he want to appear in our committee? Since Friday, he's already into hiding. We already consider him as fugitive." Okay, fugitive po siya, dineklara niyo. Tama po si Roque. Hindi po siya fugitive dahil may nilabag na batas. Kasi kayo nga umamin, eh. Wala namang kayong kaso kay Harry Roque. Alam niyo 'yun? Nanghingi kayo ng ebidensya
Ganito po kasi nangyayari. Ako, hindi po ako abogado pero etong tingin kong ginagawa ng mga 'to, eh. Bakit kayo humihingi anong kaso ni Harry Roque ngayon? Ayan, sabi, "There are no cases filed yet." Kung wala kayong kaso ni Harry Roque, ano yung hinihingi ninyo na papeles kay Harry Roque? Wala naman kayong pina-file na kaso. Humihingi kayo ng papeles kay Harry Roque para madiin siya. 'Di po ba, yun yung dun ako namomroblema, eh. I-contempt niyo na lang ako. Sabi ni Harry Roque, "Ba't ako magbibigay ng ebidensya laban sa'kin?" 'Di ba? Kung hindi niya sinabi 'to, pero ako, ang tingin ko, kahit nga ako may kasalanan, 'di ba? Halimbawa, may kasalanan ako. Halimbawa, hindi si Harry Roque. May kasalanan ako. Kayo nagbibintang na may kasalanan ako, eh. 'Di kayo mag-prove. Bakit kayo hihingi ng ebidensya para madiin niyo ko? Wala pa nga kayong sinasampang kaso, eh. Bakit kayo walang sinasampang kaso? Wala kayong ebidensya laban sa'kin, eh. Bakit ako magbibigay ng ebidensya para madiin? Halimbawa, kriminal ako. Halimbawa lang, Ngayon lang po ako nakakita na yung kriminal ang pinagpo-produce ninyo ng ebidensya laban sa kanya. Wala pong taong gano'n. Sa lahat po ng korte, kaya nga po 'pag nagte-testify diyan sa inyo, 'di ba, I invoke my right against self-incrimination. Kongreso po kayo, eh. Hindi po pupuwede, 'no, hindi po pupuwede na pipilitin niyo yung tao na maglabas siya ng ebidensya laban sa kanya. Dapat kayo kayo maglalabas. In general, yan po yung nami-miss ko sa mga Senate hearing before, 'no? Ano pong meron sila? Ano pong meron yung mga Senate hearing before, tsaka mga Senate hearing ngayon? Mamaya na po natin sasagutin, basta ini-establish ko ngayon, wala kayong kaso kay Roque. Ngayon, pinagsa-submit niyo si Roque ng mga papeles, malamang yan yung gusto niyong ebidensya laban kay Roque. Nakita niyo yung ginagawa niyo? Pinagsa-submit niyo yung tao para madiin yung sarili niya. Eh, kung ako kriminal, kriminal na ako, hindi ko sinasabing si Roque walang kasalanan o merong kasalanan. Pero kayo mag-produce ng ebidensya laban sa'kin kung ako kriminal. Bakit ako magpo-produce ng ebidensya laban sa'kin, 'di ba? Kayo mag-produce. Okey, punta po tayo hindi, alam ko na nga ang gagawin, eh. Bakit pa ako aatin diyan? Okey, punta po tayo rito sa Senate. Katulad po nito sa Senate, balikan lang natin si Roque, pati nga yung si ano, yung bading na propesor na dilawan, si Contreras, eh. Sabi, "Ba't niyo ba pinakikialaman yung relasyon ni Roque tsaka ni AR de la Serna?" 'Di ba ang tagal po nila ini-establish na may relasyon si de la Serna tsaka si Roque? Para saan kaya yun? Hindi ko rin maintindihan, kung para saan po yung bakit kayo nag-i-establish, 'di po ba? Okey, punta naman tayo dito. Speaking of, akusasyon na may relasyon, eto po may bago pong akusasyon dito. Natatandaan niyo si Garma? Nagsalita na naman po yung punong Tulfo, si Ramon Tulfo. Buhay pa pala 'to si Mon Tulfo. Kung ayaw sabihin ni Padilla ang relasyon ni Garma kay Digong, ako na magsasabi, ang dalawa ay mag-shota. Mag-shota daw po si Garma at saka si Tatay Digong. Isang araw nang binisita ko si Digong sa Davao. Ito po yung patunay niya. Isang araw nang binisita ko si Digong sa Davao City, pinakilala sa akin si Garma sa isang restaurant. Naka-uniporme pa si Garma noon. Nang pumunta si Garma sa restroom ng restaurant, sinabi ko kay Digong na
nahalata ko na shota niya si Garma. Sabi ko sa kanya, "Bay, alam ko girlfriend mo yan, pero pangit man siya." Natawa na lang si Digong. Ano yan, masarap kasi makipagniig sa nakaunipormeng babae sa salitang Bisaya, sabi niya sa'kin. Tsismis din. Bakit ko po binabalita 'to, 'no, yung kay Tulfo? Kasi ito pong gan'tong uri ng balita pinapatulan po ng mga media, 'no, yung tsismis lang. Grabe 'no, papatulan po nila 'yan. Kung ano-ano na lang po, Montulfo. Eh, bakit po yung mga sagutan, bakit po yung sagutan po ni Kimbo tsaka ni Herrera hindi niyo po binabalita? Bakit po yung na-expose sa'min na naghahanap si Herrera ng nawawalang mga savings ng gobyerno na hindi mai-produce ni Kimbo? Hindi masabi ni Kimbo kung nasaan, ano nangyari. Bakit yung na-expose ni Herrera na na ginagamit yung, pondo na hindi nararapat? Hindi niyo po binabalita, pero ito kay Ramon Tulfo na sinasabing siyota ni Tatay Digong si Garma. Hindi 'no? Okey, eto pa po, ang walang kamatayang si Alice Go. Alam niyo po ba kung ano ang ano ngayon? Ano ang pinagpiyesta nilang ipasagot kay Go tsaka dun sa Sual, Pangasinan Mayor? Kung may relasyon sila ni Go. Eh, kung titignan niyo naman 'no, si Alice Go, dalaga, eto namang Sual Mayor ay, anong tawag dun? Annulled. Puwede naman sila magkaroon ng relasyon. Pero ano po ang koneksyon kung may relasyon sila o wala? Abogado ba ang isa sa kanila para matanggal yung pagiging abogado? Bakit bakit ang dapat niyo pong patunayan yung kaso ni Alice Go. Masyado silang eto lang napupuna ko, masyado kayong concern kung si Alice Go ba talaga ay lumaki sa farm o lumaki sa iba, 'no? Yun ang mga concern nila, kung si Alice Go ba ay Chinese citizen o Filipino citizen. Aba, sa husay po ni Alice Go, imposible na pong incheck 'yan. Filipino-Chinese na lang po talaga 'yan. Wala na pong katuturan, tapos biglang merong magsasalita na mga general na ang tanong usap-usapan, tignan niyo mga tanungan nila, ex-PNP chief may have been involved in Alice Go. Alam niyo po kung papaano 'yun? Papaano natin nalaman? Inamin ba ni Alice Go na eto po kasi 'no, nagbibigay daw ng ano ba yung tawag sa buwan-buwan, payola ba tawag? Hindi yata payola 'yan, yung buwan-buwan na ano, si Alice Go nagbibigay daw ng buwan-buwan sa dating ex-PNP chief. Ex na, ex-PNP chief, okey. Sino po nagsabi, si Alice Go? Hindi po. Usap-usapan daw 'yan sa Intel community. Payroll, naka-payroll daw kay Alice Go yung ex-PNP chief. Usap-usapan po 'yan sa Intel community, usap-usapan lang. Puwede palang tanggapin ngayon sa Senate hearing yung usap-usapan lang? May nagsabi po ba? Noon po, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Sa Senate, ganito po napapanood natin. Inaakusahan si ERAP na tumatanggap ng wetting money. Ang testigo si Chavit Singson. Sino po 'to? Ano po ibig sabihin ng AS? Asyong Salonga po. Sino si Asyong Salonga?
Si President Joseph Estrada po. Magkano tinatanggap niya buwan-buwan? Sino po yung nagsulat nun? Yung nagsasalita, siya mismo yung nag-aabot, supposedly, no? Di umano, siya mismo yung nag-aabot kay ERAP ng buwan-buwan niyang hati o payroll, naka-payroll. Sino yung gumawa ng payroll? Mismo yung tinatanong. Eh dito, usap-usapan po sa Intel community. Usap-usapan lang. Nakarating na sa Senate. Kaya po kung ganyan lang po yung batayan ninyo kay Alice Go, hindi po ako magtataka. Ulitin ko po, paulit-ulit na ako rito. Wala akong pakialam kay Alice Go, hindi ko kaano-ano, hindi kaano-ano ng mga Duterte yan si Alice Go. Makulong man yan o ano, dapat kung may kasalanan siya, dapat niyang pagbayaran. Pero sa kaso po, mukhang ang malinaw lang na kaso dyan, yung hindi pa nga siya ang nameke nun, di ba? Kung pamemeke po ng birth certificate, baka hindi, alangan naman ikaw mameke ng birth certificate mo. Ang point po dyan, sino yung testigo na nagsasabi? Napaamin ba nila si Alice Go? Hindi rin. Kaya pag sa kaso na po yan, hindi po tatanggapin ng judge yan. Yung sabi-sabi. Naririnig po namin, usap-usapan po ito. Hindi po pwede yun. Natatandaan nyo si Louie? Ako po ay pamangkin ni Napoles. Anong ginagawa mo? Ako po yung pumipirma ng mga, gumagawa po kami ng mga peking mga NGO. Gumagawa po ako ng mga pangalan, ipinipirma ko po yung mga NGO. Siya mismo, testigo mismo. Naalala niyo yung Brunayuki? O mga bata pa kayo siguro. Ako college noon eh. O, di ba? Brunayuki. Si Ana Maceda na naging si Rosana Roses. Siya yung testigo. Brunayuki po kami. Sino mga kasama mo noon? Yan, sila Rupa, etc. Mayroong pong tumitestigo, nagsasabi siya na ako po Brunayuki. Sino yung mga kasama mo nag-Brunei? Ayan po, tinuro niya yung mga sikat na artista. Nagulat tayo noon. Ngayon po, wala nang testigo. Ibang klase na ngayon. Ang testigo na ngayon, ang testigo na ngayon, yung mismong inaakusahan. Nakita niyo yung ginagawa nila? Nagsisinungaling ka, contempt ka. Ni wala nagturo kay kung sino yung inaakusahan, siya na rin yung testigo at pinaaamin. Putya, kahit anong gawin mo, hindi ako aamin eh. Di ba? Kung kriminal ako, bit ako aamin. Pinaamin pag hindi nagustuhan, wala po akong alam diyan. Contempt ka, nagsisinungaling ka. Yung testigo, yung gusto mong idiin, sino po yung nagtuturo kay Alice Go na sangkot siya? Wala. Siya na ang gusto nila Ontiveros, mismong si Alice Go ang umamin. Lahat po, wala po. Ang dami na po nilang inimbestigahan. Panay po yung testigo nila, gusto umamin ng krimen. Kaya wala po nangyayari. Palawak po ng palawak, pahaba ng pahaba, hanggang sa makasawaan na ng tao yung panonood. Ano naman bago dyan? O PNP chief? O di tinanong sila ni Bato bigla. Ako ba yung PNP chief na tinutukoy? Magkakilala ba tayo? Yun naman talagang gusto nyong, sa totoo lang, gusto lang nilang palutangin. Buti matalas si Bato.
'Pag hindi nagtanong si Bato, PNP chief, si Bato 'yan. Yun kaagad iisipin, 'di ba, si Bato 'yan. Kaya po nauso yung contempt ngayon, eh. Ngayon lang po nauso 'yan. Bakit nauso ngayon? Kasi nga wala silang testigo na magdidiin sa gusto nilang idiin. Walang testigo na magdidiin kay Sheila, hindi, kay Ong, Cassandra Ong, na siya ang mastermind. Yung ba namang 22 anyos naniniwala kayo na yun ang mastermind? Diyos ko naman. Kahit pagbali-baliktarin niyo, nakontrol niya lahat. 20, ilang taon ba si Cassandra Ong? Kaya ididiin ka, huwag kang magsinungaling. Ba't hindi ka makasagot? I-contempt ka namin, ikukulong ka namin do'n sa ano, mapapaiyak na lang, hahagulgol na lang ang lahat, eh. Ang gusto nila umamin yung gusto nilang madiin. Dapat naghahanap kayo ng titistigo laban diyan sa tao na 'yan. Kaya ako kung mapapawalang sala si Alice Go, hindi ako magtataka, eh. Kasi wala akong naririnig na testigo laban kay Go, diyan sa mga human trafficking na 'yan. Meron po bang kayong narinig na testigo? Ako po, isa po ako sa biktima ng human trafficking. 'Yan po, ni-recruit po ako ng mayor na 'yan. Gano'n po. Para mo maiugnay yung tao, kinakailangan it's either may testigo ka o meron kang papeles. Alam niyo yung mga papeles nung araw, yung mga naimbestigahan nila? Kaya ang tatalas nung mga pati yung mga numero ng bangko, bank account, yung pagta-transfer ng bank account, sinusuri po, eh. Ngayon, umamin ka, iko-contempt ka namin. Sinungaling ka, iko-contempt ka namin. 2-5 ang contempt ngayon, eh. Ano pa ipapanakot niyo kung naka-contempt na? Kung ako diyan kay Alice Go, hindi na ako magsasalita, eh. O anong gagawin niyo sa'kin kung hindi na ako magsalita? Iko-contempt ka namin. 'Di ba contempt na ako? Hala, huwag ka Badong, at umiyak na si Marcos dahil marami daw biktima. Biktima si Duterte, maraming biktima si Duterte. Teka lang, tignan lang natin 'tong mga tinantusan natin. Siya mismo nagalit na, eh, "Wala akong pakialam kung meron man kayong romantic relationship." Eto sabi ni Risa Ontiveros, "Wala akong pakialam kung meron man kayong romantic relationship." 'To sabi niya dun kay Go tsaka dun sa Sual Mayor. "We are interested in the possibility of your criminal relationship. Ang pinaka-interest ko ay yung sa buwatan kayong dalawa para sa kadiliman at kasamaan." Alam mo magaganda lang sa speech yan, eh, kadiliman at kasamaan. Nag-iimbestiga kayo, eh. Sino po yung testigo ninyo na meron silang criminal activity na magkasanib sila? Bukod po sa picture na meron silang, couple shirt. Ano po yung pinagbatayan niyo na meron silang criminal activity? Yung Sual Mayor tsaka 'to si Alice Go. Hindi po namin makita. Ilang buwan na po kayo nag-iimbestiga, eh. Buwan na po, ah. Hanggang ngayon interesado ka pa, tignan niyo, "We are interested." Ang pinaka-interest ko yung sa buwatan kayong dalawa. Hanggang ngayon interest pa lang, wala pa rin kayong nakukuhang ebidensya. Alam niyo po, 'di ba kasabihan ng mga sa kaso 'yan, 'pag wala kang ebidensya, 'pag wala kang testigo, wala kang kaso. Hindi po pupuwedeng nararamdaman namin.
batay sa inyong mga ikinikilos. Kanina tinitigan mo siya, nagkatitigan kayo at parang nakuryente kaming lahat. Hindi po puwede yung gano'n, 'no? Kinakailangan po ebidensya o tao na magpapatunay. Ay, nakita ko po silang magkasama. Bumili po sila sa'min ng maraming droga. O mga tipong gano'n ba? Wala po ako yun po yung absent po ngayon, eh. Sa lahat po ng investigasyon, wala pong mga star witness, wala na po yun, eh, yung mga 'pag umattend ng hearing, yung mga naka-bulletproof, walang nagtuturo ngayon. Katulad niyan, yung PNP chief na yan, kung hindi pumalag si Bato, ang dali na pong saluhin ng media yan. Si Bato na yan, 'di ba? Buti matala si Bato, tinanong niya agad, "Ako ba yung tinutukoy?" "Hindi po kayo." O ligtas sarili na agad. Eh, sino pa ba mga sikat na PNP chief? At least nasangga ni Bato, papunta na naman sa kanya. Kaya ito hindi niyo maiugnay kay Duterte. Bukod sa picture wala na po kayong maiugnay diyan. Usap-usapan lang lagi. At para matigil kayong lahat, iimbestigahan ng Kongreso, 'no? Iimbestigahan ng Kongreso si Sara Duterte sa DepEd. Ayan sabi ni Kong Gun ngayon. Yan lang po ang ating topic. Puwede na po kayong magtanong, puwede na po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat puwede po kayong magpakape.